Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabanleo. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong anak. This is a timeless reading. Timeless, Bisaya. Timeless reading tayo in 7 days. Kung kailan nyo ito napanood, maaring it meant sa'yo. Diba? Sana energy mo makuha natin. At syempre, kuhanin din natin ang tao na nakakonect sa'yo. Pagsamahin na natin. Timeless reading to, ha? Para kay Leo. Unahan natin ang tao na nakakonect sa'yo. Tingnan natin ang nararamdaman niya sa'yo. Maraming klase ang nakakonect. Maraming kapatid, anak, kaibigan, karelasyon, magulang. Tao na nakakonect kay Leo. Ano ang nararamdaman mo kay Leo? Okay. The Moon, ang kanyang nararamdaman sa'yo. Itong tao na to medyo palagi kang nasa utak niya, no? Kahit kayo ay magkalayo. Palaging ikaw ang nasa isip niya. Na ang nakita ko sa kanya, nararamdaman niya sa'yo, andun yung sitwasyon na gusto niya ng open communication sa'yo. Maaring itong tao na to is connect ito sa'yo, no? Within, siguro, kasi gusto niya connect sa'yo. Gusto niya ng union. Gusto niya ng open communication. Gusto niya ng connection sa'yo. At palagi kang nasa isipan niya, gabi-gabi, no? Maaring after a days, 4 weeks, or 4 months, no? Maaring sa iba is ganun. Maaring magkakaroon kayo ng getting together. Also, when it comes sa iba sa inyo, kung kayo is magkahiwalay, ganun din naman, ano? Kung kayo is in a relationship, nararamdaman niya sa'yo, mahal ka niya, mahalaga ka sa kanya, ganun din naman sa mga nagkahiwalay. Meron siya mga iniisip na bagay-bagay na isang situation. Siguro, happiness sa nakikita ko dito. Kung kayo naman, sana wala siyang nililihim sa'yo, no? Sa nakikita ko dito. Sana wala siyang nililihim sa nakikita ko sa kanya. Tingnan ko nga, nililihim ka ba? Maaring itong tao na to is tahimik lang siya, pero maaring siya is may family na, no? Maaring kung nagkaroon man sila ng hiwalayan, in the past, maaring nagkaroon ng pamilya itong taon to, or maaring ikaw ang may pamilya or karelasyon, ano, sa nakikita ko dito. Gusto niya bumalik sa'yo. Nararamdaman niya sa'yo, mahalaga ka sa kanya, gusto niya uli ng renewal sa'yo. Yun nga lang kasi ang nakikita ko sa kanya, jungling itong tao na to, no? Maaring nahandun siya sa sitwasyon na maaring naninimbang siya, no? Kung kailangan niyang gustong kumonek o anong gagawin niya to commit para sa'yo, no? Sa nakita ko, maaring active din siya when it comes sa, maaring in your social media, maaring tinitingnan-tingnan ka niya, kung may mga Facebook or any social media na meron ka, o kaya naman sa iba naman sa inyo is, maaring itong taon to is nagtatanong siya sa same na kakilala niyo, or maari din itong taon na to is nagtatanong-tanong siya about in your connection, no? Sa nakikita ko ito, maaring nahandun yung situation na maaring sinasabi niya ito sa mga kakilala niya, no? About in this relationship. Yan. Sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo, siguro, kung kayo is a single, kung kayo is magkarelasyon muna, kung kayo is magkarelasyon, sa nakita ko dito, maaring may nililihim siya, or maaring alam mo rin, no? Sa iba sa inyo. Maaring may nililihim siya, o may nilihim siya sa'yo, no? May paglilihim kasi ako na nakikita dito. Kung kayo is a single, sa nakikita ko dito is may tao dito na
they thinking of you kasi gusto niya ng connection sa'yo, no? Pero ang nakikita ko sa kanya, without action to. Without action, andun kasi yung care nitong tao na to, no? Andun yung care ng tao na to, and then, maaring a friend, itong tao na to, no? Pero ang nakikita ko sa kanya, nagkakaroon siyang struggle this time. Nakakaramdam siya ng pain situation sa connection na to, no? Sa nakita ko dito. Palagi ka naman nasa isip niya. No, siguro andun kasi yung sitwasyon na maybe they thinking of you na you will enjoy your life as a single, as kung ano yung meron ka ngayon, maaring ganun. Kaya maari din na nagja-jungling siya to connect para sa'yo, no? Kung kayo is a single. Yun na nakita. Pero there's a person na gustong mag-connect sa'yo. Gusto niya kumonect sa'yo. Tingnan natin ano bang parating sa iyo in this timeless reading. Tingnan natin 7 days kanya. Simula na mapanood mo to. Ano parating ba sa kanya? Two of Pentacles. Parating kay Leo. Okay, ang parating sa'yo, ang nakikita ko sa'yo dito, meron ka mga iniisip, no? Siguro, ando yung sitwasyon na may mga iniisip ka, wino-worry ka, na isang situation sa buhay mo, maaring this is related to a work or sa kaperahan mo, no? Sa stability mo actually, itong nakikita ko, no? Handoon yung situation, hindi ko lang alam kung if you are stressed, nagkakaroon ka ng depression, anxiety, or handoon yung mga situation na minsan napanghihinaan ka ng loob, nawawalan ka ng lakas, no? Nawawalan ka ng effort, no? Sa mga bagay-bagay mo this time sa pagdating sa mga bagay na yon. Andun din yung sitwasyon na maaaring nagtiting ka sa mga bagay na you want to create. Sa nakikita ko to, siguro andun yung mga sitwasyon na nagkakaroon ka ng choices sa iba sa inyo. Maaaring andun yung bagay na gusto mo ng bagong trabaho, gusto mo ng bagong creativity, o kaya naman yung iba sa inyo may mga bagay na mas may inuuna kayo than sa isang bagay. Yun nakita ko, maaaring nagkakaroon kayo ng mga multiple tasking, mga multiple priorities, and now hindi mo alam siguro kung maaring may mga gusto kong pagsabayin, no? Sa iba sa inyo, ganun ang nakikita ko dito. Kaya ang parating sa iyo is maybe you're jungling in a situation. So nakita ko dito, no? Maaring magja-jungling ka sa mga bagay-bagay mo this time. Maaring may mga aalalahanin ka, lalo na pagdating sa pera. So nakikita ko dito. Ang nakikita ko naman sa'yo, para may mga inuuna-una ka. Siguro, kasi nga, sabi ko sa'yo, may mga multiple priority ka na ginagawa. Diba? Sa nakita ko sa'yo dito. May mga gusto ka i-pursue. Tapos, nandun yung sitwasyon din na pinag-iisipan mo kung ano yung maaring gusto mong unahin o gusto mong bitiwan, mga ganyan sitwasyon. Kaya nakita ko sa'yo, parating sa'yo is may new beginning ka naman. Yun nga lang, nag-new beginning ka, kaso nga, nag-jungling ka. Siguro nahihirapan ka, no? Sa nakita ko dito. May mga point na siguro, take it action, hindi, ganyan. O kaya, may mga sitwasyon na inaalala mo. Kaya, nawawala ka sa focus sa iba sa inyo. Iba sa inyo, maaring parating sa inyo, pag-aalala sa pera. Pera o work o yung mga gagawin mo. Mga alalahanin ka.
May mga sitwasyon na maaring kailangan mo ng strength, ano, dito, kailangan mo mag-action at mag-focus this time. Siguro hindi mo kasi alam kung ano yung pupukusan mo, ganyan. Kaya natin ang tao na nakakonect sa'yo, ano ang anong action niya sa'yo in a 7 days. Tao na nakakonect kaya. Leo, ano ang action mo? Okay. Ang action ng taong to sa'yo, in this timeless reading, ang nakikita ko sa kanya, maaring, kasi minsan vice versa tayo I-minimiss-align niya kasi yung sarili niya sa'yo. Actually, no, ito tao na to. Maaring ikaw, or siya vice versa, nagkakaroon ng pag-misalignment. Ibig sabihin, na maaring itong tao na to, mas pinipili niya na lang na siguro hindi pa this time, siguro in a divine timing, baka sakali na dumating yung time na magkaroon kami ng connection nitong tao na to, nandun siya sa point na yun, no? Sa nakita ko dito. Magkaiba man kami ng landas ngayon, maaring pag dumating at pinadhana ng panahon, nandun siya sa point na yun, na umaasa siya, no? Nagkakaroon siya ng pag-asa na darating yung tamang panahon at tamang pagkakataon na magiging kayo in a divine time. Kumbaga, hindi siya sa sitwasyon na hindi pa rin siya nawawala ng pag-asa. Ito tao na ito. Kaya yung action niya sa'yo, hindi niya ipagpipilitan yung sarili niya ngayon, or maaaring ikaw to hindi niya ipagpipilitan yung sarili niya ngayon para magkaroon kayo ng connection. Pero, ang nakikita ko sa kanya kasi dito, mahalaga ka sa kanya. Ikaw palagi nasa isip niya. No? Gusto niya na connection, gusto niya na commitment. Siyempre, hindi yung point na yun, gusto niya na open communication sa'yo. Pero, sa ngayon, ayaw niyang ipilit yung sarili niya sa point na gusto niyang mangyari. Kumbaga, umaasa na lang siya sa takbo ni universe. So, they allow the universe to take yung destiny na to. Yun ang nakita ko sa kanya. Anong dapat iwasan ni Leo in this timeless reading? Kung kayo isa single, na ganun din kayo. Siguro sa ngayon, hindi pa kayo, ayaw nyo muna ng connection when it comes to a love, sa iba sa inyo, when it comes, pero handun naman yung pagiging attractive person nyo, no? Attractive nga kayo no? Pero hindi ka umaasa na magkaroon ka agad ng connection. Sa iba sa inyo maaaring hindi nyo to energy. Kaya ina-allow nyo na rin sa universe na ibigay sa iyo yung tamang tao. No? If you are in a relationship, so nakikita ko dito, siguro nagkakaroon kayo ng conflicts. May conflict kayo, isa sa inyo maaring mataas yung ego, maaring nahandun yung disagreement in this relationship, pero handun pa rin na umaasa ka na darating yung panahon na magkakaroon kayo ng magandang relationship totally, no? Handun pa rin yung pag-asa mo na hindi ka nawawala ng pag-asa. O kaya naman is ang nakita ko dito, siguro nga, minsan, nami-misalignment kayo, no, in a relationship dito. Then, siguro may, yung gusto mo, hindi niya gusto, yung gusto niya, hindi mo gusto. Mga ganun. Dapat mo iwasan. Ayan. Ano pong ibig niyong sabihin? Okay, iwasan mo daw yung mga bagay o sitwasyon na
Iwasan mo yung mga bagay o sitwasyon na hindi ka makapag-decide or yung mga alalahanin, anxiety, stress, or yung madelay-delay yung mga bagay o sitwasyon mo na dapat mo i-pursue dito, no? Kasi handun naman yung paglago. Iwasan mo din yung isang bagay na magkaroon ng pagpapapaya sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Iwasan mo din yung kasi ang nakikita ko sa'yo dito is nagkakaroon ng lack of success or lack of stability, no? Hindi stable yung bagay o sitwasyon mo this time sa nakikita ko dito. Kaya nakikita ko yung lungkot mo. Iwasan mo yun. No? Iwasan mo yung mga bagay o isang sitwasyon na makapagbibigay sa'yo ng disappointment. Iwasan mo rin na na hindi mo baguhin yung aspeto ng buhay mo this time sa nakikita ko dito. May mga bagay o sitwasyon na kailangan mong i-let go. May mga bagay, sitwasyon na you need to walk away. No? Kasi minsan nandun yung time na nasasayang yung mga oras o panahon no? Sa nakikita ko dito. Iwasan mo din yung isang bagay na tamarin ka, syempre. O yung ma-lack of ambition ka, ma-lack of creativity ka sa mga bagay o sitwasyon mo ngayon. Kasi alam mo sa sarili mo kung ano yung gusto mo, alam mo sa sarili mo kung ano yung tama sa mali, no? Iwasan mo din yung malack of goal, malack of plan ka in a situation o yung mga sitwasyon na magkaroon ng hindi magandang resulta sa mga bagay o sitwasyon na inaasahan mo na magsasucess naman pero hindi mo nagagawa. Yun na nakita ko. Yun ang mga dapat mong iwasan. No? Iwasan mo na yung mga tao, alam mo, mga tao na it's not fitting sa'yo, hindi nag-fit sa'yo, yung mga tao na hindi naman nagsumusuporta sa'yo, mag-go ka sa mga interest mo this time. Mag-go ka sa mga tao na may mga good intention sa'yo o kaya andin yung habaan mo pa yung pasensya mo this time. Magkaroon ka ng self-evaluation or may mga sitwasyon na try to reflect kung ano yung mga bagay o sitwasyon na need to change at need to let go. No, this is a time na it's time a new beginning into your life. Sinasabi dito. Yun. May mga dapat kang iwasan. Yan ang mga dapat mong iwasan. Tingnan natin, Leo, ano bang nararamdaman mo sa tao na nakakonect sa'yo? Maaring ito is a vice versa. The Justice. Anong ibig mo sabihin sa nararamdaman mo sa tao na to? Okay. Kung kayo is nagkahiwalay nitong tao na to, sa nakita ko sa dito, nagkaroon ka ng clarity into yourself na you want to recover or gusto mo nang matapos yung the worst situation in the past, no? Sa nakikita ko sa ito, handito na rin yung you will enjoy your life na sa mga tao na maaring mga tao nagbibigay ng pagmamahal sa'yo, ng suporta sa'yo, doon ka nagpo-focus this time. And ang nakikita ko naman sa'yo is you are moving on and nag-move forward ka na. Kumbaga, handun na rin yung nagkaroon ka ng clarity or this decision making na you gusto mo muna i-enjoy yung sarili mo. No? Sa nakikita ko dito. And kung kayo naman is in a relationship, no? Sa nakikita ko dito, if you're in a relationship, na handun naman you try to make it balance yung relasyon na to, you fool yourself in this relationship kasi alam mo sa sarili mo na you care dito sa tao na to. Alam mo sa sarili mo na kailangan niya ng tulong or kailangan niya ng pagmamahal, no? Sa nakikita ko dito. Kung titingnan ko nga dito sa'yo is
handoon yung sitwasyon na is like a friend. Maaring if you are in relationship, andun yung, or vice versa tayo, no? Handun yung sitwasyon na ibibigay mo sa kanya kasi alam mo na kailangan ka niya, or vice versa. Handun yung happiness, joy, or handun yung pakikipag-cooperate ninyo sa isa't isa dito, just like a friend. Siyempre, handun pa rin naman yung love, no? Handun naman yung care ninyong dalawa sa nakikita ko dito. Kumbaga, mayroon ako nakikita dito, if you are in relationship, go to the flow yung isa sa inyo. Yun nakikita ko. Maaaring handun yung suportahan yung dalawa. Kung kayo is a single, no, sa nakikita ko dito, meron ditong tao na kasi kung nagkahiwalay kayo nito, itong tao na to, gusto niyang magkaroon ng recovery sa inyong dalawa. Kung nagkahiwalay kayo, gusto niya magkaroon ng recovery. O gusto niya uling bumalik kayo sa dati. Kumbaga magkaroon ng pagsasaayos in this relationship kasi they still care. Kahit na sinasabi niya na mag-umpisa muli kayo sa pakikipagkaibigan. Ganun sa nakita ko dito. Kasi they still care. Kung kayo sa single, kung may parating, sa nakita ko you will enjoy yourself dito. Ini-enjoy mo muna yung sarili mo. In-enjoy mo muna yung sarili mo sa ngayon, inaalagaan mo muna yung sarili mo, ginagawa mo, and you will follow your heart this time, sa mga bagay o sitwasyon na idea na gusto mong gawin. Sa nakita ko saan doon ka sa point na yun. Kumbaga, isineseparate mo muna yung sarili mo in a relationship sa iba sa inyo. Kasi you will enjoy your life. Kasi andun ka sa sitwasyon ngayon na maaring yung iba, you're still recovering, or handun yung mga sitwasyon na nag-aalala ka na baka same energy yung makuha mo in this relationship. If ever napapasok ka. Yan ang nakikita ko. May po opportunity pa na darating kay Leo. Tingnan natin kung ano pa ang parating na opportunity sa iyo, Leo. Okay. Ang nakikita ko sa'yo dito, opportunity na parating sa'yo, may mga bagay o sitwasyon na medyo siguro malulungkot ka sa nakita ko dito. Siguro may mga shocking situation o may mga sitwasyon na yung iba dito siguro expected nyo na to, no? Sa nakita ko dito. Yung iba sa inyo hindi ini-expect. Kanya. Expected and unexpected or something a shocking situation. Ako nakikita sa'yo na pwedeng ika-disappointment mo, pwede rin na medyo masaktan ka, pwede rin na ikalungkot mo, pwede rin na damdamin mo, no? May mga bagay o sitwasyon ganun. Pero ang nakikita ko sa'yo dito is maaring isa iyon sa daan para mag-focus ka at magsimulang muli, no, sa mga bagay o sitwasyon mo na gusto mong gawin. Yun ang nakita ko. Pero there's a shocking situation na parating sa'yo. Tingnan natin. Siguro may mga bagay o sitwasyon na hindi, tingnan natin. Pwedeng ano yung sa kasi tower. Oo. Maaring may mga bagay o sitwasyon na tatapusin mo, no? At gagawin mo na ang lahat dun sa bagay na yun.
Siguro may mga a-actionan ka na talaga this time. May mga, may mga, ay anak, sorry. May mga beginning of a creativity. Ako nakikita dito. Gagawin mo na ang lahat. Siguro, sa iba sa inyo, no? Gagawin mo na ang lahat to take it action, para magkaroon ka ng innovation sa sarili mo o sa mga work of fashion or creativity mo this time. Siguro, handun na yung sitwasyon na maaari magkakaroon ka na ng magre-recover ka from a difficult situation this time. Yun na nakikita ko sa ito. May mga actionan ka to start a new beginning again or beginning ng simulang muli. May mga ganung bagay. Kamusta po yung money ni Leo? Universe. Ay, nako, naloko na. When it comes sa money mo, sa nakita ko sa'yo dito, medyo hindi maganda, no? Yung money mo. Medyo struggle itong money mo ngayon sa nakikita ko dito. Kaya ang nakita ko sa yung money, this time siguro andun yung sitwasyon na medyo ano hindi hindi ko nakikita yung growth ng money mo. Sorry yung nakita ko energy Hindi ko nakita yung growth niya. Siguro may hindi magandang outcome, ganyan. May mga sitwasyon na nagkaroon ng blockage, may mga frustration, may mga sitwasyon na siguro kung may mga utang kayo, di ba? Siguro mga nagbabayad kayo, o kaya hindi yung mga pagsisisi when it comes sa money mo. May mga pagsisisihan ka. Yan na nakita ko dito. Siguro may mali ka magagawa. O kaya meron ka may mga plano na hindi mo na i-forward, kaya hindi ko nakita yung growth niya. No? May mga situation na misalignment ka when it comes sa money. Hindi mo nagawang mas mapalago ito sa nakikita ko dito. Kasi it's more on disappointment ito. O kaya may blockage ka, no? May pagsisisi rin ako nakikita dito Kaya yung money mo, siguro may mga bagay o sitwasyon talaga na kailangan mong i-let go. No, may mga bagay o sitwasyon na you need to escape kasi kung ano yung anong sitwasyon na yun na hindi naman nag-work sa'yo, siguro this is the time na mag-escape ka doon. Kasi ang nakikita ko sa'yo dito, pagsisisihan mo raw. May mga pagsisisihan ka, may mga disappointment, may mga hindi magandang outcome. Ako nakikita dito sa'yo. Hope, di ba? Kasi may blockage ka May blockage ka sa pera mo. Kaya maaaring ikabigla mo ito. Kaya kung hindi ka magkakaroon ng pag-organize when it comes to your money, maaaring hindi talaga magiging maganda yung kalalabasan niya. Kaya, mag-move forward ka sa mga plano mo this time, magkaroon ka ng progress, mag-action ka, at kailangan mo na, you need to delay, no, to growth, tsaka to plan when it comes to your money this time. So, nakita ko dito. Ito mo 3-3 3-3 and 7. Try to reflect, no, yung mga bagay na bakit ganito, bakit ganyan, ano dapat gawin para magkaroon ka ng solution dito. Kaya nakita ko sa struggle ito. Arigato namaste, God bless.